Natandaan natin, pagka pinagkatiwalaan ka ng isang sikreto, ibig sabihin, ikaw lang yun. At alam niya na siya ay mayroong respeto sa'yo. Kapag kaya, pinakawalan mo na sa iba, tanggal ng respeto ng tao na yun kapag nalaman niyang may nakaalam niyan. Kasi alam niyo, sa isang taong nag-struggle, na gusto niya mabago, umpisahan niyang sabihin to sa isa o dalawang taong pinagkakatiwalaan niya. Never ever, my friend, ito sasabihin ko sa inyo, never ever try to destroy the trusts. Sapagkat ang trusts ay hindi nabibili. Ang trusts ay hindi nahihingi. Ibinibigay yan ng taong rumerespeto sa'yo. Nagkakaunawaan ba tayo? Kaya kung may taong nag-o-open sa'yo, you take it, okay? As Lord, salamat sapagkat nakikita ng taong ito na marahil ako ay isang taong matuwid, mapagkakatiwalaan, at makapagbibigay sa Kanya ng tamang pangangaral ng salita mo, Panginoon. Kaya niya sinasabi sa akin, salamat, Panginoon. Kung marami nag-o-open sa'yo, mas purihin mo, Panginoon. In the last 2 weeks, you've been hearing me talking about wisdom. You've been hearing me talking about the marks of a wise person. But this time around, did you know that the Bible is speaking about the action of the unwise? When you say unwise, these are people na kumikilos na ang akala nila sila, yung naiintindihan nila ay tama. Kahit sabihin na natin napakatalino nila, they have achieved the highest standard of this world. Now today, in the book of Proverbs, pag-uusapan po natin ito. So, para maiwasan natin yung aksyon ng mga unwise person. Well, what are the unwise people? Sometimes we call them foolish people, okay? But I prefer to call them unwise because they lack the real wisdom of God. Okay? Kasi pagka sinabi mo kasing fool, medyo masakit eh. Okay? Masyadong nakakasakit ng damdamin. Pero the unwise, meaning to say, people that lack wisdom. Now, did you know that there are Christians who are unwise? And that's the reason why today, okay, because of these unwise people, they cause so much trouble in the church. Because of these unwise people, they think, okay, na sila yung tama, yung mga taong kanila nababangga ang mali. Okay? Kaya pag-uusapan po natin ito, because my heart is really to make the body of Christ be united. At ang Biblia po, mga kapatid ko, in the book of Proverbs, during the time of King Hezekiah, his scribes gathered all these proverbs created by King Solomon. And they put these proverbs together because ang punto nila ng scribes ni King Hezekiah is kaya pinagsama-sama nila ito upang ipakita at ituro ng mga priest at ni Haring Hezekiah sa kanyang mga leaders at sa mga bansang Israel, okay, ang bagay na dapat nilang iwasan upang ang sambayanang Israel ay manatiling nagkakaisa at hindi nagkakabahabahagi. At ito rin ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Okay? It's very seldom for you to hear a pastor preaching about Proverbs. But this time around, I really dig up the Word of God so that you can understand ano ba ang sinasabi nito. Okay? This is a very unique Proverbs. It is found in Proverbs chapter 25, the last verse, 28. And then we are going to stroll down up to the last verse ng the next chapter, chapter 26. Proverbs 25:28 hanggang Proverbs 26:28. Now, huwag kayong mag-alala. Alam ko marami tayong babasahin ngayon. Pero I'm going to make it more, clearly para masundan natin kung ano ang ibig sabihin ng Proverbs na ito. Kung paano natin maiiwasang tayo ay umaksyon ng unwise. At para ma-identify natin kung yung ginawa ng kapatid mo sa Panginoon ay unwise action. Handa na tayo? Okay? That's why pinamagatan ko ang aking mensahe, the ways of the unwise. Hallelujah.
Okay? So, the first thing that you need to understand, according to the wisdom of King Solomon, malalaman daw natin ang isang tao ay unwise. Ulitin ko, I'm talking about believers. I'm talking about people who have already accepted Jesus as their Lord and Savior. Unless a person who believed in the Lord Jesus Christ, who is a born-again believer, will not take action on this, hindi tayo lalago sa Panginoon. Now, what are the first thing na sinabi, okay, ng Proverbs? Action ng isang taong unwise. If you are lacking of self control, okay, the unwise person lacks self control. Okay? Now, sabi ko nga po sa inyo, ang unang verse na pag-uusapan natin is Proverbs 25:28. Tingnan po ninyo ang sabi ng Proverbs. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Natandaan muna natin, ang Proverbs, mga kapatid ko, ay hindi sinulat yan na parang isang naratibo o naratibo kwento. Ito po ay Proverbs o mga kasabihan o katalinuhan na ibinigay ng Panginoon kay Haring Solomon. At itong mga katalinuhan na ito ay ginagamit ni Haring Solomon habang siya ay hari at ito ay isinusulat ng mga scribe, okay, habang siya ay nagbibigay ng tamang paghuhusga sa mga taong nangangailangan ng kanyang godly wisdom. And these are the things na pag-uusapan natin ngayon. Okay? Nagtala siya ng pitong bagay na ginagawa ng isang unwise person. Okay? Sabi niya, a man without self-control is like a city broken into and left without walls. Tingnan po natin ito. A city is a very important place, particular sa panahon nila Haring Solomon. In the Old Testament, if you are a city, if you want your city to thrive, if you want your city to prosper, what you need to do first is a wall. Okay? Because without a wall, that city is destined to be destroyed. That city will be raided by the enemy, neighboring kingdoms. They will not only be raided, sila ay pagnanakawan, sila po ay may invade ng kalaban nila o ng katabi nila because they do not have protection. They do not have security. But if they put up a wall, those people living inside the wall will experience peace, stability, and prosperity. Because they will not think of any people, sabihin natin mga invaders to attack them. And the invaders will also be, kumbaga, para silang mag-iingat din. Okay, na sila ay, they will avoid attacking that small city or big city because it has a wall of protection. Naalala niyo si Nehemiah, humingi ng tulong sa kanya, sila Ezra. Sabi niya gano'n, nalaman niya na ang Israel ay walang wall. Nalungkot siya, umiyak siya, hanggang sa humingi siya ng tulong sa hari. Okay? At ang sabi niya gano'n, tulungan niyo kami sapagkat ang aking bansa, okay, ay walang wall. So they know that if the wall remains broken down, alam niya that it will never, ever it will never prosper again. So, alam po natin ito, mga kapatid. Kaya dito sa verse na ito, ikinumpara ni Haring Solomon, okay, ang isang tao na unwise na para daw siyang walang walls. Sapagkat ang isang tao, okay, ang isang tao na walang self-control daw ay isang tao na madaling atakihin ng mga kalaban na nasa loob at kalaban na nasa labas. Noong unang panahon, uso kasi yung mga spies. Okay, kaya madali silang ma-invade sa loob. Kaya merong mga naniniraan sa loob na nagiging espiya diyan o nababayaran yung iba diyan na nagiging parang, alam po ninyo yung may kasabihan tayo sa Pilipino, yung mga kinukuha ng mga Hapon nung araw, yung makapili. Okay? Na-infiltrate sila. Tapos may atake sa labas. Okay? Kaya tingnan po ninyo, ang sabi niya rito, there are enemies within and there are enemies without. Okay? The enemies within will attack. Spiritually speaking, sabi din ni King Solomon, kapag wala kang walls,
Pagka hindi, ang isang tao daw na walang self-control ay kagaya ng isang taong walang wall. Ibig sabihin, madali siyang maatake sa loob, madali rin siyang atakihin sa labas. Kaya kung ikaw ay mananampalataya at hindi mo dinevelop nung magkaroon ka ng self-control, patay kang bata ka parati. Parati kang, pagka ikaw ay, sabihin natin, unti-unting nag-iinit sa Panginoon, sandali ka lang balyahin, sandali ka lang atakihin ni Satanas, bagsak ka kagad. Intindihan po niya mga kapatid ko. Kaya inihintulid niya ang isang Kristiyano o ang isang anak ng Diyos na kapag ka ikaw ay walang self-control, para kang isang city na walang wall. Sandali ka lang niyang pabagsakin. No wonder, ang maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon na walang self-control, matagal nang mananampalataya, pero hanggang ngayon, baby Christian pa rin. Okay, hindi ibig sabihin nun wala siyang desire maglumago sa Panginoon. Meron sila. Alam po ninyo, marami ang mga mananampalataya. They're always talking about changing their lives. They're always talking about how to be mature. Their desire to grow in the Lord. Their desire to be used by God. But so many years has come, at hanggang ngayon sila po ay nandyan pa rin at hindi nagpapagamit sa Panginoon. You know why? Because si Satan, hindi ibig sabihin nun wala silang desire. May desire sila. Kaya lang every time na sila ay mag-uumpisa, aatake si Satanas, bagsak na naman sila. Why? Because of self-control. Okay? Minsan sinasabi nila, I'm trying. Please pray for me. I want to start my Bible meditation. Gusto ko nang maging faithful kay Lord. These people loves to make resolution. Every time, every year, New Year's resolution. These people will start reading plans. Okay? They will feel excited reading the Bible in the first 2 weeks. But after that, okay, balik na naman sa barkada. Balik na naman sa yung umaagaw ng kanyang oras sa Panginoon. The problem is not the lack of desire, but the lack of discipline. Okay? Kaya anytime na tayo ay hahablutin ng dyablo, okay, the enemy within and the enemy without will easily defeat you and attack you whenever, wherever that enemy wants to bring you down. Kayang-kaya ka because you are not building a wall. You are not developing your self-control. A person who is developing a self-control will eventually be stronger. Ano man ang atake ng dyablo sa iyo, magiging matibay ka at matigas ka sa iyong paninindigan. Okay? Kaya mag-ingat tayo. Which is unwise? When you lack self-control. Napakasimple lang yan, pero according to King Solomon, i-develop mo ang self-control. Because without it, bagsak tayo. Okay? The second one na dapat nating makita, it is unwise. A person who is unwise, trust his own thinking. Nagtitiwala siya sa sarili niyang kagalingan. Okay? Now, this time around, we're gonna be trying to read from chapter 26, verse 1 hanggang 12. Medyo mahaba ito, pero huwag kayong mag-alala kasi i-arrange ko itong mabuti para mas lalo ninyong maunawaan yung verse 1 hanggang verse 12. Ito yung longest passage that deals with foolish people. Okay? This is the longest passage na maintindihan natin dito na how dangerous foolishness as far as God is concerned. Okay? As far as we are concerned. Dito maintindihan po natin mga kapatid ko, sa Bible, lalo na sa Book of Proverbs, pagka sinabing ikaw ay foolish, hindi ibig sabihin nito, ikaw ay bobo. A foolish person is not a person who lack wisdom who lack intelligence. Okay? He is not a person who lacks education. No. Kaya, alam po ninyo, that person can have a doctorate degree and yet that person can be foolish. In the Bible, kapag sinabing foolish, hindi ibig sabihin nun ikaw ay bobo o walang pinag-aralan. Okay? You may possess the highest IQ in the world and still, as far as God is concerned, you are still foolish. You are still unwise. Pagka sinabi sa Biblia, o lalo na sa Book of Proverbs, na ang isang tao ay foolish, he is a person who is
kumbaga, who refuse to take the wisdom of God sa kanyang buhay. Ibig sabihin, mga kapatid ko, tingnan po natin yung root. Bakit ang isang tao ay nagiging foolish? In verse 12. Pagdidikitin natin yung verse 12, babasahin natin verse 12 at tapos babalik tayo doon sa verse 5. Sabi po rito sa verse 12, titingnan natin anong pagkakapareho nila. Do you see a man who is wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. Okay? So sabi nga sa salita ng Diyos, yung unwise at saka yung fool, halos pareho, pero mas malala daw yung unwise sa fool. Pero parehong foolish. Okay? Ano ang nakikita natin? What is the main point ng isang tao na unwise o foolish sa kanyang pag-iisip? Yun sinasabi, because he is wise in his own eyes. Sa tingin niya sa kanyang sarili, matalino na siya. At sa tingin niya sa sarili, parati siyang tama. Tingnan po ninyo 26 verse 12. Tingnan niyo 26 verse 5. Answer a fool according to his folly, or he will be wise in his own eyes. Again, there's the word. Wise in his own eyes. Okay? Kaya minsan, kapag merong isang nagmamatali-matalinuhan, pero ang salita naman niya ay hindi nonsense, wag niyo nang patulan. Kasi kapag yan ay pinatulan mo at sinagot mo yon ayon sa kanyang mga sinabi na may kamangmangan, mas hindi ka na mananalo sa kanya dahil ang tingin niya, mas matalino siya sa mga sinabi niya. Kasi pinatulan mo. Hayaan mo na lang siya magsalita because he will think that he is wise in his own eyes. Akala niya ang sinabi niya ay may sense kasi pinatulan mo. Andiyan ba kayo mga anak ng Diyos? That's the reason why minsan sinasabi ko sa inyo when somebody is talking against you at alam mo that's really nonsense, huwag mo nang patulan. Don't engage. Okay? Why? Kung sa palagay mo ang kanyang sinabi ay walang katuturan, pagka sumagot ka, mas lalo kang patay. Kasi sasagutin ka niya, alam niya na, sabi ko na nga ba, tama ako eh. Kasi, nag-react siya eh. You see? And these people thinks that they are wise. Now, tingnan po ninyo, sabi ni King Solomon dito, 2 beses niyang binanggit yung wise in his own eyes in verse 5 and in verse 12, binasa natin kanina. Now, a person who believes that he is wise or he is always right will never, ever receive correction. And that's very, very unwise, mga kapatid ko. Okay? Because this kind of person will not even take the rebuke of the Bible kahit siya'y mananampalataya. Ulitin ko, kausap natin dito kadalasan ay yung mga mananampalataya na kasi hindi naman natin masisisi mga unbeliever eh, kasi hindi pa nila alam ang salita ng Diyos. Kasi hindi pa nila alam wala pa silang relasyon sa Panginoon. Pero tayong mga mananampalataya, patuloy tayong mag-ingat, patuloy tayong lumago sa Panginoon. Always have that self-control, and second, always submit to the wisdom of the Bible. If you think na yung mayroong mga bagay na meron tayong karakter na bumabangga, okay, opposite sa sinasabi ng salita ng Diyos, then let us be humble enough to, sige po Panginoon, mold me according to your word. Kasi siya yung ating pattern. Ang salita ng Diyos po ang ating standard. Hindi po pwede na para tayong wise in our own eyes. Ibig sabihin, kukunin lang natin yung gusto natin na i-apply sa ating buhay, kasi iiwanan na natin yung mga bagay na ayaw natin kasi ayaw nating patuwid sa salita ng Diyos. Are you here? Now, hindi po ako may sabi niyan. Ini-explain ko sa inyong mabuti kung ano yung sinasabi ng Proverbs. Tandaan natin, this is a wisdom of God given to King Solomon. Okay? Kaya po, I spent so many hours in digging these Proverbs para po manamnam nating mabuti kung ano sinasabi. Because if you will just read this as is, hindi nyo maintindihan mabuti ano ba yung sinasabi nito. Okay? So, malinaw po ang sinasabi ngayon ng salita ng Diyos dito, mag-ingat po tayo. Dahil kapag tayo ay ito yung klaseng mga tao, mga Kristiyano, that instead of allowing the Bible to judge them, they are the one judging the Bible. Instead of allowing the Word of God to cover them in their lives or to submit according to the Word of God, they will not submit themselves.
Instead, they become the king of their lives. They enthrone themselves where God is supposed to be sitting on. Okay? In effect, ano nangyayari? They are creating an alternative idea, alternative wisdom na na isasalin nila naman sa iba. Delikado. That's why. Okay? So, tingnan po ninyo, how does God looks at foolishness? Basahin natin yung verse 1. This is how God deals with foolishness. Like a snow in summer or rain in harvest, so honor is not fitting for a fool. God will not honor a fool. Now, inalintulad niya ito sa panahon ng harvest time, okay, sa land of Palestine. Sabi dito alam po ninyo sa panahon sa panahon ng Old Testament, sa land of Palestine, mga kapatid ko, sa panahon ng sila po ay nagtatanim sa panahon na darating ng tagulan. And they know the time. At kapag ito ay tumubo na, umusbong na, alam nila na hindi na uulan yan hanggang our harvest time na yan. Now, sabi rito ni King Solomon, inilintulad niya ang isang tao na fool na hindi daw kailangan, the fool is not fitted to be honored. Ibig sabihin, tinan po ninyo yung harvest time at saka yung rain or yung snow. Hindi natin kailangan isang magsasaka, hindi niya kailangan ang bagyo o ang malakas na ulan o ulan sa panahon ng harvest time. Why? Kasi instead na makatulong siya sa halaman, sa pag-aani, sisirain niya ang mga ani. Alam natin dito, pagka umuulan at buo na yung mga ipa ng palay, pagka bumagyo, patay na. Okay, patay na ang pagsasaka, patay na ang pag-aani. Sa Pilipinas, tayo po ang center ng rice sa buong mundo, pero hanggang ngayon bakit tayo nag-aangkat? Kasi madalas ang lahat ng mga magsasaka sa atin, nasisira ang kanilang mga pananim sapagkat madalas ang bagyo sa atin. It cannot help, okay, na importante ang tubig, kaya may patubig, may irrigation, pero sa panahon na ito ay may magbubunga na, kinakailangang walang ulan. Kung hindi, pupuksain ito, hindi siya makakatulong, makakapuksa pa. Ganon din daw po according to King Solomon. It's not fitting for a foolish man to bring honor. God will not honor a foolish man because kapag pinuri mo ang isang gawa ng isang foolish man, lalo siya magiging foolish. That person will continue to that foolishness. Ano pa ang sabi pa? Instead, ito daw ang nararapat. Sabi ng wisdom ni Solomon. In verse 3, a whip for a horse, a bridle for a donkey, and a rod for the back of fools. Imagine that. Now, sabi natin, a whip. Alam po ninyo, kapag yung kabayo ayaw tumakbo na mabilis, kinakailangan mo ng whip. Kapag yung kabayo ay gusto mong utusan at ayaw siyang makinig sa mga gesture o yung paghatak ng kinakailangan mong i-whip. Ang bridle ng asno, ang asno po mas malaki kasi yung donkey, mas malaki yung ulo kaysa sa kabayo. So ang kanyang paraan para siya ay masupil, ilalagyan siya ng makakapal na balat sa paligid sa tenga at sa para siya ay makontrol at maturuan para madisiplina. Ganon din ang whip sa kabayo, ginagamit yan para madisiplina. Ganon din daw, sabi ni King Solomon, is a rod for the back of the fool. Kinakailangan yata daw ng panghambalos para magising sa katotohanan. Kaya minsan, pinapadaan tayo sa mabibigat na sitwasyon para matuliro, para magising. Okay? Now, ito po so God will not tolerate a foolish person. Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? That's the reason why God, instead of honoring them, God will discipline them. Yung rod is for discipline. Hindi naman po yan para persecution, or execution. Hindi ganun yun. Remember, this is a Proverbs. Meaning to say, it only speaks of things na hindi literal, but it's a figure of speech, right? For us to understand in a very deeper sense. So, a rod
Pagka ang pamalo sa bata, yan ay pandisiplina. Hindi yan pagpaparusa. Tama? Kung meron dito magulang na ginagamit mo yung pamalo para parusahan, do not ever use the word parusa. Parurusahan kita. No. It's about disciplining. Okay? It's about correcting them. Kasi the Lord will see, maybe because He used that disciplinary action, will somehow save that person from being right in his own eyes. Okay? Baka mabago pa dahil doon. So God will not ever, okay, kumbaga, He will not honor a fool. At para sa kanya, okay, ganito daw ang nakakatawang itsura ng isang taong foolish. O ibig sabihin yung taong they think they are wise in their own eyes, in their own selves. Sabi, tingnan po nila, nakakatawa to, sabi niya, like a thorn that goes up into the hands of a drunkard is a proverb in the mouth of a fool. A proverb daw, ang kasabihan daw ng isang taong foolish, ay kapagaya ng isang taong lasing na may dalang thorn bush. Yung thorn bush po, mga kapatid ko, matalim po yan. Yan yung ginamit para gumawa ng tinik sa ulo ni ating Panginoon Jesucristo. Matigas yan. Sometimes it has 2 to 3 inches of thorn. Okay? Matigas yan. At para daw siya may hawak na isang bungkos na thorn bush na matinik na tawag dito, parang sanga. Lalakad siya, tapos lasing. Imagine niyo isang tao may malaking hawak na bungkos ng thorn bush, tapos lasing siya. Ang sabi ng salita ng Diyos dito, sabi ng Proverbs, like a thorn that goes up in the hand of a drunkard. Ibig sabihin, sino man ang lumapit sa kanya, delikado. And eventually, pagka siya ay nadapa, he might hurt himself. Yan ang hirap if you think that you are wise in your own eyes. If you think that you are wise in your own selves. Delikado pagka ikaw ay tumabi dyan sa mga taong ganyan. Delikado kapag siya ay nanatili doon at hindi siya nagpatuwid sa Panginoon. One day, that person will eventually hurt himself. Tuloy po sa verse 10, sabi niya, like an archer who wounds everyone is one who hires a passing fool or drunkard. Ano ibig sabihin dito? Ibig sabihin niya rito, mga kapatid ko, ang isang tao na foolish din, na he thinks that he is wise in his own eyes. Siya yung tao na may hawak na pana at yung pana niya, bahala na kung sino tamaan. Pero may pana siya. Sinasabi lang niya, magaling ako magpana. Okay? That is how he mishandles his own wisdom. Sila yung mga tao na everyone becomes in danger because, kumbaga, hindi siya maingat sa kanyang mga iniisip. That's unwise. Okay? So if you think that you are wise enough para hindi mo ipabago ang iyong pag-iisip na naayon sa salita ng Diyos, delikado. That's unwise. Okay? The third one, an unwise person is lazy. Unwise person is lazy according to the wisdom of Solomon. Sino po rito yung tamad? Excuse me. Now, basahin po natin yung 3 verses na ito para makita natin mabuti. A sluggard says, ang sluggard po is another word synonymous word for a lazy person. A sluggard says, there's a lion in the road. There's a lion in the streets. As the door turns on its hinges, so does a sluggard on his bed. Verse 15, the sluggard buries his hand in the dish. It wears him out to bring back to his mouth. 16, the sluggard is wiser in his own eyes than 7 men who can answer sensibly. Now, ulitin ko, pagka binasa nyo ito, hindi nyo naintindihan, di ba? Okay? Papaunawa ko ngayon sa inyo. Now, after warning us about the fool, this time around, from verse 13 hanggang verse 16, medyo nabago ng konti. Okay? Kanina, winarning sa atin ni Solomon ay mag-ingat kayo sa mga taong mga nagpapanggap na wise pero unwise. This time around, he introduces us to another dangerous attitude, the attitude of sluggardness, the attitude of laziness. Okay? Tandaan natin, laziness
na sinasabi rito ni Solomon ay hindi laziness na walang ginagawa. It's not the absence of work. Hindi siya yung parang si Juan tamad. No. Ang sinasabi niya rito ay ang katamaran, ang kaisipan ng isang tamad. It's about the thinking of a lazy person. It's not his action. It's his way of thinking. Okay? Yan ang una kong gusto makita natin dito. Baka nga akala nyo kasi pagka pumasok sa salitang tamad, ay walang ginagawa yan. Ay, nakakuyakoy lang yan. Ay, ganito lang yan. Ano lang yan, standby lang yan. Naka-idle lang yung panahon niya. Nagsasayang lang ng oras. Hindi ganon. Tama kayo doon, pero ang punto ng Proverbs na ito is not his action, but his way of thinking. Because many believers, many Christians in our times are the same. Tingnan po ninyo, maintindihan natin ang una. The sluggard always finds excuse for doing nothing. Kita nyo, sabi niya, there's a lion in the road. Meron kayang leon sa daanan niya? Probably wala. Pero bakit siya nag-iisip ng ganon? Kasi ang para sa kanya, kinakailangan niya ma-justify yung kanyang katamaran. Bakit ayaw niyo kumilos, ayaw niyo umaksyon, kasi may gumagawa siya ng rason. Because I don't want to go because there's a lion in the road. Baka makasalubong ko yung leon. It's the way of thinking of a lazy person. He imagined dangers as an excuse. He imagined danger as a justification for his inactivity. Kung bakit wala siyang ginagawa. Kasi delikado eh. Kasi ganito eh. Kasi ganyan eh. Eventually, because of that, excuses became his lifestyle. Kaya every now and then, naisasama mo siya sa ministry, i-encourage mo siya, anong ginagawa niya? Kasi may ganito, kasi may ganyan, at ang galing-galing na niyan dyan. Wala kang magagawa dahil ang husay na niya dyan. The truth is, masipag siya sa kanyang trabaho na sekular, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, tamad siya. Excuses. Excuse. Okay? Now, tingnan po natin. Again, basahin natin yung verse 14. Sumunod. As a door turns on its hinges, so does a sluggard in his bed. Ano ibig sabihin dito? Again, Solomon gave us another picture. A picture of a door. Galaw ng galaw, di ba? Pero umaalis ba yung pintuan doon sa kanyang lugar kahit galaw siya ng galaw? Para siyang rocking chair. Galaw ng galaw, rocking chair. Pero nandun pa rin sa kanyang lugar. Yun yung ibig sabihin dito. A lazy person, he seems to be very busy in many, many ways. Kaya ka nga mahihiyang yakagin mo siya eh. Kasi mukhang busy eh. Isama natin si brother, ay, ang daming ginagawa, ay, busy yun. Pagka kinausap mo, okay? Naku, busy-busyhan talaga eh, oh. Maiya ka na. Gusto ko makita natin dito, mga kapatid ko, yun yung kanggay kata ng isang lazy. Okay? Kumbaga, para sa kanya, mukhang marami siyang ginagawa pero walang progreso. This person will also talks about his dreams. I want to be used by God in a mighty way. I have a plan one day, pastor. Ito ang aking intensyon, pastor. Aba, talagang ano. Pero pagkatapos ng maraming panahon, his life remain unchanged. Kita ninyo? Ito ang masakit. I hope walang umabot dito sa punto na ito. Sa verse 15. Nakakatawa to kung titingnan ninyo ngayon. Ito na yung talagang ano na to, severe na to. Tingnan nyo. A sluggard buries his hand in the dish. Kunyari, ito yung pagkain. Okay, walang kutsara tinidor na, nagkakamay lang eh. Gumano na, kamay. Alam mo bang sa sobrang katamaran niya, ayaw na niya isubo ulit. Tingnan niyo, a sluggard buries his hand in the dish, it wears him out to bring it back to his mouth. Okay? His laziness has become so severe that even feeding himself seems to be a very hard work for him. I'm sure may kakilala kayong ganitong katamad na ayaw na niyang magluto
sa bahay, kaya bibili na lang siya ng mga luto hanggang sa makikita niyo. Dito sa Japan, marami yun. Ang bahay niya nagiging gomidaraki na. Okay? Kaya hindi na kayo makapasok sa bahay niya. Magsiswimming muna kayo doon. Okay? Marami nang, ayaw na niya ng ano. Ayaw niya ng mga mendoksay. Nako, eto mabigat na yon. I hope walang umabot dito, ha? Now, spiritually speaking, may mga mananampalataya na sobra ng katamaran, okay, na ang gusto, susubuan mo na lang siya ng salita ng Diyos. Okay? Tinamad na siya magbasa ng Biblia. Tinamad na rin mag-pray. Ipag-pray mo na lang ako, brother. Ayaw na niyang umatin kahit sa Sunday. Kasi may malamig. Ay, kasi may init ang araw. Kasi online na lang ako. Well, no offense sa mga naka-online ngayon, ha? That's why, in verse 16, look at this. A sluggard is wiser in his own eyes than 7 men who can answer sensibly. Ano ibig sabihin dito? This is the very root of this problem. The very root that he thinks that he doesn't need to change. See? Yan ang ibig sabihin niyan. He is wiser in his own eyes. Again, there's the word. Okay? Wiser in his own eyes. Kahit pa marami nagsasabi sa kanya, 7 wise men na nga, may mga tao na nga nag-aano sa kanya. Yung iba, pinapaalalahanan siya. Yung iba, naiinis na sa kanya, kaya nire-rebuke na siya. Pero nandito pa rin siya. Ayaw magbabago. Ayaw magbago. Wala. Hindi pwede. Okay? Foolish. Unwise. Mabuti pa yung kanina yung walang self-control. Okay pa siya ng konti. Kasi yung may self-control, gusto niyang magbago eh. Kaya lang pagka inaatake na siya, bagsak na siya eh. Kaya wala rin nangyayari sa huli. Pero at least may desire. Eto walang desire. Wala siya talagang desire sa totoo lang. Kasi para sa kanya, tama naman yung ginagawa ko. Hindi ko na kinakailangan magbago. Okay? He thinks he is fine as he is. Alam niya ang kinakailangan mag-pray ng mas marami. Kinakailangan niya maglingkod ng mas marami, lumago ng mas malaki. Pero minsan sasabihin niya, naintindihan naman ni Lord eh. Nauunawaan ako ni Lord. Tsaka mabiyaya si Lord. Tandaan natin, grace is not a reason for you to be lazy. Grace, through grace will empower you to be obedient to the Lord. Because of the grace of God, it will empower you to be more obedient. Yes, Lord, sa biyayang tinanggap ko sa'yo. Yung iba kasi yung sa sobrang biyaya naman niya, hindi, mabiyaya naman sir, naunawaan niya ako. Yan ang rason ng isang tamad. Sabihin mo sa katabi mo, ingat. Yan. The Word of God says in the book of James, be doers of the Word. Okay? And not hearers only. Amen? Okay? Pang-apat. Okay? Anong ginagawa ng unwise person? According to the book of Proverbs, the unwise person meddles in other people's conflict. Uy, nako, ito na. Okay? Bato-bato sa langit, tamaan, makonbik sana. Tutuloy ko pa kaya to? Wag na lang kaya. O sige na, enjoy natin. Sige. Proverbs 26:17. Sabi niya gano'n. Like one who grabs a stray dog by the ears is someone who rushes into a quarrel not their own. Now, nakakatawa to ha. Bago ako tumungo doon sa bakit ibig sabihin nito. Sino ang taong may matunong pag-iisip dito? Na makakakita ka ngayon, naglalakad ka sa kanto, may dumadaan na aso. Ang ginawa mo ngayon, nilapitan mo, piningot mo sa ulo. Kung ikaw matino ang pag-uutak mo, naglalakad ka, nakyutan ka sa aso, askal pa naman. Nilapitan mo ngayon, ang git mo. Sa palagay mo, ano abutin mo? Kagat. Malamang marabis ka pa. Ikamatay mo yan. Now, having that kind of picture, ang sabi ni Solomon,
Ganyan daw ang tao na nakikialam sa buhay ng may buhay. Tutuloy pa ba natin to? Wag na lang kaya muna. Alam po ninyo, kay rami ng winasak na tahanan. Now, sa totoo lang, iba sa atin dito naging ganito. Kaya ang nangyari, sila'y nag-aaway, napunta ka sa gitna ng pag-aaway nila. Minsan, hindi natin gusto. Ito yung mga meddlers na sinasabi dito ni Solomon. Kagaya ng aso, meron siya sariling pamumuhay eh. Kung bakit nananahimik yung aso. Okay, naghahanap ng makakain dahil askal nga siya. Akalain mong nilapitan mo at piningot mo. Hindi ka naman pinapansin ng aso, tuloy napansin ka. Oh. Now, ganito ang itsura ng taong madalas makialam sa buhay ng may buhay. It's none of your business. And yet, eto ka, na parang nalalaman mo, sige, paano kayo nag-away? Ang matindi rito, makikialam ka dahil nakikita mo ang kaibigan mo ay apektado doon sa isang kakilala mo rin. Kaibigan ko to. Kaya itong nakikialam na to, bakit siya nakialam? Okay? Kasi that person has already taken side. Kumampi na kagad siya rito. Kasi ito, best friend ko to eh. Kakilala ko ito, pero ito best friend ko eh. Inano ka? Sabihin mo sa akin, kasi kakausapin ko siya. Tsaka pagka kinausap ko yan, makikinig naman sa akin yan, pero kakausapin, inano ka niya. That's why he thinks that he can deliver solution, pero dahil meron na siyang kinakampihan between the two, okay? Instead na magkaroon ng kaayusan itong dalawa, nagkalabuan. Kasi yung sinabi ko sa kanya, hindi naman yun na sinabi sa akin exactly, na bago, mas lalong nainis ito dito. Tapos ang nangyari ko naman, sinabi niya ganun. Sinabi ko naman dito sa kinakampihan ko. Oh, dagdag kulang. Okay, kahit eksakto yung sinabi ko, pati damdamin, pero nakadepende pa rin yun sa tao nakikinig. Naintindihan niyo? Kaya, huwag tayong makialam sa away ng iba. You are like a person seeing a dog on the street. Hindi ka pinapansin ng aso. Namumuhay siya ng payapa. Ang kailangan lang niya ay maghanap ng pagkain dahil askal siya. Subalit eto ka. Patay kang palakpakan po natin si Lord dyan. Now let me say this. There is a difference between a loving, helping person because that person really desires to reconcile. That person doesn't take sides. He's a person who will say, kinakailangan mag-usap kayo ng pareho. At pwede akong gumitna sa pag-uusap ninyo. Make it sure that those two person na kakausapin mo, alam nilang pareho mo silang mahal. Kasi kapag alam nila na pareho mo silang mahal, magsalita ka sa isa, tatanggapin niya yun. Magsalita ka sa isa, tatanggapin niya yun. Because they know both that your desire is to reconcile them. Merong iba kasi, sige, mag-aaway na kayo, mag-aaway. Awayin mo na lang. Kasi talaga mali yung sinabi. Sinamali. Ako yun, aawayin ko din eh. Nanulsul pa. O, kita nyo na? Okay. Now, kingdom people are called to be peacemaker, not meddlers. Amen? Palakpakan po natin si Lord dyan. It is unwise if you meddle with someone else's conflict. Next. Ano pang unwise? It is unwise when, alam po ninyo, mahilig kang magsalita-salita ng masasakit, tapos bandang uli sasabihin mo, it's a joke. Oh, pambira, nakita nyo, nasa Bible pala yan. Sa akala nyo, wala. Basahin natin. Proverbs 26:18 and 19. Oh, tingnan ninyo. A maniac shooting flaming arrows of deaths. Verse 19. Is one who deceives their neighbor and say, I was only joking, my dear. King Solomon compares an unwise person to a madman. Nakita nyo, like a maniac. He's a madman. Ano po yung ginagawa nitong maniac na to?
he is shooting arrows of death. Flaming arrows. Kung kanina, it's like, ang ugali lang ng ano yun, nung pag-iisip lang yun ng, kaya ginagamit ito madalas sa Old Testament. Dahil tandaan natin, yun yung kanilang barel at yun yung kanilang pamumuhay ng mga kingdoms nung panahon na yun. Ang nakikita nila parati, espada, pana, sibat, palasag. Kaya madalas itong ginagamit sa mga Proverbs. Kasi may mga ibig sabihin to na malalalim. Just to illustrate something. Now, a person who is unwise is compared to a madman. Napana ng pana sa iba't ibang klaseng direksyon. Kung ikaw ay nakakita, kunyari, kahit sa Pilipinas na lang, gawin nating Filipino style, may lumabas, nakahubad, may hawak na jungle bolo. Okay? At tapos yung mukha talagang ika nga namumula ang mata. Nagsisisigaw. Okay? Nagwawala. Kung saan tumataga. Nakasalubong mo, ano gagawin mo ron? Abay, panic. Yung buong paligid na yun, sigurado buong barangay na yun, nagtakbuhan na. Dahil may nagwawala. Dito, hindi natin alam kung sino man ang lumapit sa kanya, sigurado biktima agad. Okay? Si Solomon, ganito niya in-apply ngayon. Ang isang tao daw na unwise is a person who easily alam po niyo, making comments, wounding other people with harsh words, or someone who you get embarrassed publicly, somebody who spread false story. Tapos sasabihin niya sa'yo, it's a prank. Or gumawa na ng masasakit na bagay, pero sinabi niya, nagbibiro lang eh. Sino may nakikita kayong ganon? Biro lang yun eh. Pero alam po ninyo, but according to Solomon, those words na binitawan mo is not harmless. It's harmful. According to King Solomon, kapag gaganon ka, every words that you releases is like a flaming arrows. It's a arrows of death. Imagine that? Kaya, people of God, listen to me. Your word is powerful. That's why, if you make even a careless joke, it can even wound a heart for many, many years. Mag-ingat tayo sa papakawalan mong mga salita. Iwasan natin bilang mga anak ng Diyos na makapamahiya ng kapatid mo sa Panginoon, makasakit ng damdamin. Okay? Ang kausap ko ay hindi yung sumakit na nanakit sa iyo, ha? Ang kausap ko, ikaw. Kasi iniisip natin yung sana makonvict siya ngayon sa sinasabi ni Pastor. Hindi siya yung kausap ko, ikaw ang kausap ko. At ang sabi ng salita ng Diyos, okay? Huwag mong sabihin na ang palusot mo na lang eh. Biro lang eh. Yan ang mahilig eh. Palusot eh. Hindi naman na yun eh. Hindi makatanggap ng biro, Pastor. No. Kahit sabihin natin. Okay? Kaya nga tingnan nyo, look at this word. Okay? Okay, sorry. Tingnan po nyo, it's like yung pinakawalan mo, flaming arrows of death yan. Okay? Mag-ingat tayo. Tapos ang sabi ng salita ng Diyos, the word deceives here is, ang ibig sabihin ng deceive dito is someone who intentionally misled a person for his own interest. Kaya you deceive somebody kasi gusto mo, yun yung interest mo na talagang makapang-asar ka o makapamahiya ka o ano man yung dahilan mo. Okay? Kaya minsan, baka nagtatanong ka sa sarili mo, bakit iniiwasan nila ako, Pastor? Magtanong ka sa sarili mo. Huwag mong tanong yan sa iba. Bakit niyo ako iniwasan? Dahil pagka sinabi niya yung totoo sa'yo, baka awayin mo na naman siya. Andiyan ba kayo, mga anak ng Diyos? I pray na hindi. Sumama ang loob ninyo kay Solomon, wag kay Pastor ha. Pinapaliwanag ko lang ito. Ako naguhugas. May disclaimer na ako rito. Ha? Baka naman yun. Pastor, naninirya na naman si Pastor. Hindi po. Pinapaliwanag ko lang po yung Gusto ko lang maiwasan natin yung mga unwise reaction at action. Okay? Okay? Masama ba loob nyo kay Pastor? Wala naman, ha? Alam niyo ito rin ang aabutin ko mamaya sa Central.
Okay. Now, ganun din po yan. Kasi, ito yung trabaho ng troublemaker kasi. Alam mo, sa tuwi-tuwi na parati pagka nakandun siya, magkakagulo doon sa lugar na yun talaga naman. Ano mo yan? Kaya, tayo bilang mga anak ng Diyos, well, ang gusto natin parati healing. Ang gusto natin encouragement. Ang gusto natin lahat ng makasama natin may strengthened at magamit ng Panginoon. So never ever humiliate somebody. Never ever, kumbaga, try to, minsan magjo-joke tayo pero below the belt na. Ganyan din yan eh. Okay? Hindi mo alam na pahiya na rin siya. Ay, salamat. Next! Malapit na, dalawa na lang. Matatapos na ako. The unwise person spread gossip. Oh, naku, na naman. Ayoko na naman. Ayoko na ituloy ito. It is unwise, my friends, if you love to gossip. Unwise. Pastor, totoo naman yung sinasabi ko. Alam niyo, magiging gossip yan. Kahit totoo yan. Okay? Kahit totoo yan. Kasi sinabi mo yan sa tao na hindi naman concern. Madalas din pagka tinuturo ko kahit sa prayer meeting, mag-ingat sa mga nakasulat at isusulat sa prayer request. Kasi yung mga, ipag-pray? Nangyayari sa kanya to? Yung struggle niya? O kaya naman yung iba sasabihin, ipag-pray natin si Sister so and so. Bakit? Kaya na, mga mag-iingat. Okay? Pagka ganon, pinagkatiwalaan ka ng isang kapatid, ipag-pray mo na lang. Huwag mo na isama sa prayer meeting. Okay? Kasi, idadamay mo pag gagawin mo pang chismoso, chismosa, yung mga makakasama mo mag-pray doon. Natandaan natin, pagka pinagkatiwalaan ka ng isang sikreto, ibig sabihin, ikaw lang yun. At alam niya na siya ay mayroong respeto sa'yo. Kapag kaya, pinakawalan mo na sa iba, tanggal ng respeto ng tao na yun kapag nalaman niyang may nakaalam niyan. Kasi alam niyo, sa isang taong nag-struggle, na gusto niya mabago, umpisahan niyang sabihin to sa isa o dalawang taong pinagkakatiwalaan niya. Never ever, my friend, ito sasabihin ko sa inyo, never ever try to destroy the trusts. Sapagkat ang trusts ay hindi nabibili. Ang trusts ay hindi nahihingi. Ibinibigay yan ng taong rumerespeto sa'yo. Nagkakaunawaan ba tayo? Kaya kung may taong nag-o-open sa'yo, you take it, okay? As, Lord, salamat, sapagkat nakikita ng taong ito na marahil ako ay isang taong matuwid, mapagkakatiwalaan, at makapagbibigay sa Kanya ng tamang pangangaral ng salita mo, Panginoon. Kaya niya sinasabi sa akin, salamat, Panginoon. Kung marami nag-o-open sa'yo, mas purihin mo, Panginoon. Pero never ever na yan ay, alam po ninyo, dito sa church natin, ilang daan kayo, alam ko marami sa, hindi naman lahat, kundi most of you, alam ko yung mga pinagdadaanan dahil nag-o-open sa akin lahat. But never, okay, na sinabi ko yan ka. In my 36 years in the ministry, never na nakarinig kayo ng balita na si Pastor Monty ichinismi si ganito. Hindi. Never. Okay? Kasi naintindihan ko ang mga weaknesses ng isang tao at sila ay humihingi ng kalakasan sa akin. Tandaan ninyo, i-hygiene ninyo ang pagtitiwalang ibinibigay sa inyo ng mga kapatid ninyo. Amen? I-hygiene nyo yan. Okay? Now, balikan natin to. Sabi niya, basahin na natin to, tapusin na natin to. Okay? Without a wood, fires goes out. Without a gossip, a quarrel dies down. Tingnan po ninyo, a wood, a fire, kung gusto nyong, sabi niya rito, kung ang illustration niyang ginamit dito, kung gusto niyo lumaki ang apoy, lagyan mo ng gasolina. Kung gusto mo lumaki ang apoy, dagdagan mo ng kahoy. Pero pagka tinanggal mo yung mga kahoy, ano mangyayari? Eventually, yung apoy mawawala, mamamatay. Okay? The same sa away eh. Same with conflict. If you will take out all those woods and that fuels the fire, pabayaan mo lang yan. Magkikita nyo, mahihinahon din yung mga damdamin ng isa't isa. Later on, magkakaroon ng healing sa kanilang relationship. Later on, mapapatawad. Bigyan nyo na sa buhay ng mag-asawa. Naku, magkaaway sila ngayon. Pero pagpahingay mo isa-isa, lalayo muna. Papahangin sa labas. Okay? Yung isa naman,
Okay? Matitira sa loob ng bahay, maglilinis na muna ng bahay, magiging busy sa ano. Mamaya pagka nagkita na uli silang ganyan, wala mo nang kwentuhan, wala mo nang pakiramdaman na. At hindi mo alam yung isa, bumibuelo na para mag-sorry dahil malamig na. You see, ganun na pangyayari, ganun na nangyayari. Pero, kapag ka ikaw ay nag-umpisa ng ikwento mo, nag-away kayo, tinawagan mo yung kaibigan mo, alam mo, ito naman, nag-away na naman kami mag-asawa eh. At ano mo, ito asawa ko talaga, ganito yung ngayon. Ayan na. A gossip is refusing to let the fire die. When you try to bring the issue again and again to other people, you tell that issue to another person, then to another, and then to another. Sa tuwing may nakakausap ka, kinikwento mo yung sama ng loob mo sa asawa mo. Kaya ako, ang ino ko lang sa mag-asawa lang muna ha. Hanggang sa alam na ng buong sambayanan ang mga pangyayari. Kasi yung kinuwentuhan mo, nagkwentuhan din sila, nagkwento-kwento rin sila, hanggang nakaabot hanggang dun sa likod. Soon, all of them are now involved sa away ninyo mag-asawa. Kaya magugulat yung lalaki. Hoy, kamusta na kayo mag-asawa? Paano nalaman? Ba't nakarating sa'yo? Ba't nakarating sa'yo? Tingnan niyo po verse 31. As a charcoal to embers, as a wood to a fire, so is quarrelsome person is kindling strife. I mean, pareho ng ibig sabihin niya na instead of pouring water in the flame, you're adding gasoline. Okay? You're adding insult to injury. Mabigat yan. Pinalalaki pa natin ang apoy. A wise believer like you and me does the opposite. Okay? Ang kailangan natin, we want to encourage reconciliation. We tell people to, sige, pag-usapan natin yan. Let's promote forgiveness. And our goal is to seek peace. Kaya alam po ninyo, sabi niya, kaya dito sa verse 22, tinuro ngayon sa atin ni Solomon, bakit daw gustong-gusto natin ang gossip? Why gossip is so attractive? Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo, basahin natin 22. The word of a gossip is like a choice morsel. A choice morsel, ito yung piraso ng isang kunyari, masarap na parte ng karne. It's like kumbaga, para siyang sabihin na natin, yung sa sushi, yung pinakamasarap yung parte, yung otoro. It's the choice morsel. Okay? Melts in the mouth. Juicy. At alam po ninyo, yan ang dahilan kung bakit masarap ang gossip. Kasi the more na may didinig tayong, lalo na sa taong ayaw natin, at mayroong ikikwento sa'yo na na kadalasan, kaya to juicy dahil yung tao na yon hindi natin gusto ha. The more na hate natin, the more the juicier it. Kasi pagkakaibigan mo, ayaw mo na, medyo masakit, ayaw mo marinig yan. Ayaw ko marinig yan. Pinsan mo, ayaw ko marinig yan. Kapatid mo, ayaw mo marinig yan. Pero yung umaway sa'yo, ano yun? Ayan. Ayan. Yan ang choice morsel, yun ang gusto mo. Okay? Anong sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid ko? Bakit? Kasi bakit nagiging juicy yan? Kasi it feels like, my life is better than him. Sige pa. Ano pa masama dyan? Sige. Kaya masarap, kasi nakukompare ngayon natin yung present life mo. Mas maganda pa buhay ko, buti nga sa kanya. Tama? Kaya alam natin. Kaya lalong sumasarap ang gossip. Kaya kita ninyo, it's like a choice morsel. They go down in the inmost part. Fail na fail. Yun pong ibig sabihin nun. Okay? So, tandaan natin, gossiping is very harmful. It will harm you. It will harm the gossiper. It will harm the person receiving the gossip. And eventually, it will harm the whole church. Amen? Marami nang winasak na tahanan din to. Ang mga kingdom people, we extinguish fire. Okay? We refuse to spread the story because those gossiping words can eventually divide the body of Christ. Maawa tayo dun sa tao kung gano'n na nangyayari sa kanya. Pero wag nating pagtiyastahan. Next, and last but not the least, the unwise, wala na ako oras the unwise person harbors pain and hatred. It is unwise if you will harbor pain, sabi ni King Solomon. Basahin natin sa mga susunod.
Mahaba ito, pero madali ko na explain sa inyo to. Dito, si Solomon, he finished up his, his Proverbs with all this dangerous attitude. And this is the most dangerous of all. The most dangerous of all is none other than hatred or pain inside of you. Okay? Dito siya natapos. But, alam po ninyo kung ano yung hatred? Dalawang bagay ang pwedeng gawin ng hatred kasi. Anong ginagawa ng hatred? Sometimes, yung anger kasi, tsaka yung hatred, medyo magkaiba eh. Kasi yung anger, madaling makita eh. Sa mukha pa lang eh. Kita mo na eh. Pero yung hatred, nakangiti yan. Maganda magsalita yan. I-flatter ka niyan. Pero ang loob ng damdamin niyang kumukulo na sa'yo. Ayan. Now, tingnan po ninyo ha. Look at this. Sabi po rito, may coating ng silver. Pero actually, ang ginamit na coating dito, mga kapatid ko, is silver dross lang. Ibig sabihin, alam niyo yung silver dross, yung pagka nagpo-forma halimbawa, ng silver na necklace, okay, yung ano. Tapos, yung mga tinapon na yun, yung mga durug-durug na bilog, hindi na yan, wala nang sa isa yun. Okay? Ang ginagawa na, may kintab pa rin siya, pero yun na lang ginagamit, pinupulot nung ibang gumagawa ng palayok yun, nilalagay parang palamuti, para may konting kintab. Sa malayo, mukhang maganda, pero actually wala namang, that's worthless. Pampaganda lang, may konting kinang eh. Pagka nilapitan mo, but still, worthless yon, pampaganda lang. Ganun din daw ang isang unwise person, okay, na na may hatred. Maganda sa panlabas, pero worthless sa panloob. Ilan tulad sa palayok. Second, sabing ganon, tingnan niyo yung ginagawa niya, it disguises themselves with lips. Paano niya tinatago ang kanyang sarili? Sa pamamagitan ng magagandang salita. Ayan. Ano pa? The speech is charming. Okay? Ano pa? But, sabi niya nun, the malice will be concealed by deception. Diba? So, hatred often disguises itself, in all, itong tatlo na sinabi natin ito, with a very gracious and beautiful wordings. Okay? Magugulat tayo dito. Kasi dito sa verse 28, napakaganda na sinabi rito. There are two things na ginagawa ng may taong hatred. May hatred. Isang tao na, sabi niya ganon, itong lying tongues, hates those it hurts. At saka isa, flattering mouth. So, meaning to say, there are two forms, okay, of lying. Dito sa dalawang ito, una, slandering lies. Okay, yung lying tongues, ini-slander mo. Okay, ibig sabihin, sinasabi mo yung bagay na masama doon sa tao ng hayagan. Pero itong nakakatakot, yung pangalawa, flattering mouth. It flatters. Nagsasabi ng maganda sa'yo. Pero pareho rin silang, isa lang ang damdamin nila. Yung isa, talagang derechahan pang-atake sa'yo. Ito hindi umaatake, pero umaataking pailalim. Yan. Yan. Okay? Yung isa, open attack. Isa, hidden attack. Nakakatakot yan. Ang kumbagang ibig ko sabihin dito ngayon, mga kapatid ko, it's unwise if you will harbor hatred. Okay? Pains. Sapagkat eventually, kapag hindi natin isinuko talaga sa Panginoon yan, that mentality and character can easily be touched by the enemy. At parang kapag kaya na hindi binago ng Panginoon, pagka na ganun lang ni Satanas yan, balik uli sa dati, yung galit mo, konting ano ka na naman. Okay? The 7 unwise character is very important because it can never unite the body of Christ. And I want everybody to be wise this time. Let us all stand up. Kingdom people speaks in truth and in love. Kingdom people are people who ask God to change those negative attitude sa buhay niya. Kingdom attitude is a kind of attitude na sinasabi natin, Panginoon, nakita ko yung sarili ko sa mensaheng yon at nais kong, Panginoon, magpakumbaba at baguhin mo yung area ko na yon, Panginoon. If there are some pride or something that stops you from asking God na baguhin tayo, it's about time for us to seek the help of the Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, the self-control is actually one of the fruit of the Holy Spirit. And He is the one who can give us that self-control.
I want you to seek the real wisdom. It's not our own self. Alam po ninyo, each of us are capable of becoming lack of self-control, foolish, lazy, becoming a troublemaker, or even to meddle in other people's lives. If there is any hatred or pain that lingers in your heart, today is the day that you have to say, the Lord, tulungan mo po ako, Panginoon. Tandaan natin ang sabi ni King Solomon, you're not only hurting other people, but you will eventually hurt yourself. You will hurt yourself. You will just find yourself alone. Nobody seems to care for you anymore because you never allow yourself to be changed by God. And if anyone here today who would like to ask God, Lord, change me, wash me, mold me, lead me. Sa oras na ito, if you person, I want you to lift your hands. From now on, you will no longer live as an unwise believer. From now on, your life will be aligned. You will depend upon the Holy Spirit. You will now be free from the destructive attitude. You will now put off the old man. Today, you will become the wise kingdom person God has called you to be. Panginoon, nakikita po ninyo ang mga kamay na nagtaas ngayon. Alam ko, Panginoon, it's not the hands that is being raised. It's the heart that's being raised today, oh God. Lord, I pray, be glorified in this life. If there is anything, Panginoon, we want to be useful. If there is any laziness, I destroy it in Jesus' name. If there is any hatred, I destroy it in Jesus' name. If there is anything that bothers me right now, I destroy it in Jesus' name. As I am lifting my hands, my God, everybody lifting their hands, Father God, I speak freedom. I speak deliverance, Panginoon. I speak forgiveness, Panginoon. I speak love, Panginoon. Hallelujah. And I speak wisdom. My God, you will be glorified sa buhay ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka, Panginoon. Salamat sa iyong mabuting biyaya. Salamat, Panginoon, sa pag-asang ibinalik mo sa aming mga buhay. Oh, we love you. And we receive all of this. Nagpapasalamat din po kami sa 28 taon, hallelujah, ng pagpapala mo sa iglesyang ito. God, we give you the highest praises. Thank you for blessing each and every one of us today. Thank you for the freedom. Thank you for the deliverance. Thank you for the anointing. Hallelujah. Oh, we pray all of this. In the name of Jesus, we pray. Amen. Palakpakan po natin Panginoon. Oh, hallelujah.